Ayan ang unang inuhubog sa atin, for by faith we have been saved. For by grace we have been saved. Through faith. Biyaya, grace, binigay ng Diyos. Pero kailangan manampalataya tayo dun sa binigay niya. Grace sa atin. At hindi kung saan man nakatuon ang ating mata. Hindi tayo nanampalataya sa presidente na mababago buhay nyo. Hindi kayo nanampalataya sa lakas nyo na kayo'y pagmalakas. Ako'y yayaman, matalino. Hindi kayo nanampalataya dapat sa sariling lakas. Dahil kung yun ang ating sasampalatayanan, tayo po'y lalagpak. Lalagpak ang pundasyon natin. Hindi dapat tayo nanampalataya kung kani-kanino, kundi kay Jesus lamang na namatay sa krus. Doon tayo, we fix our eyes on Jesus. Hindi babaling kaliwa kanan, kundi kay Jesus lamang. Dahil He is an all-knowing God, sa Kanya nagmumula lahat, kaya dapat doon lang tayo nakatuon. As we sing this song, lupaing ibinigay sa harmasokat. Pwede pong tumayo. Ano pangalan niya? Thank you, Lord. Ang topic natin ngayon ay pananampalataya. Nananatili at nagpapatuloy. John 15. Okay, are you there? Do you have your Bible? Notebook, ballpen? Unless na you can memorize all the words that I say. Okay lang yan. Kung genius kayo, huwag kayong magsulat. Mahalaga ang salita ng Diyos ang binababasa inyo sa atin. Amen? Mahalaga po yan. At kung kayo po ay hindi nyo tinatanim ang salita ng Diyos sa inyong puso, mahirapan po kayong bumunga. Ito. Kaya napakalaga na itinatanim natin sa ating mga puso ang salita niya. Amen po ba? Pakitapik nga yung katabi mo kung siya gising na. Gising ba? Mainit pa rin, ano? Pray tayo na tayo lumamig na. Mayo na po. Karaniwan sa Mayo ay umuulan na. Kaya magdasal-dasal na po kayo. Baka kulang na kayo sa dasal. There's no worship, there's no rain. When there is no worship, your worship, there will be no rain. Kaya napakalaga ng taos-pusong pagsamba sa Panginoon. Naintindihan niyo po? The world or the Philippines, Luzon, is not worshiping pure heart sa Lord. Kaya there is something wrong. Ang pagsambang tunay na pagsamba ay nagbubunga ng kaginhawahan, di ba? Kayusan ang tunay na pagsamba. Kaya tuturo natin mamaya dito. Let us pray. Father God in heaven, we pray and thank you, Lord God, sa pag-aaral, pagsasama-sama namin ngayon. Sa aming pananghalian ng salita ng Diyos, we pray na mabusog po kami sa aming pag-aaral at patuloy pagpalain ng mga nanay, naghahanda ng aming mga kinakain sa tahanan at silang tumutulong, katuwang ng kanilang mga asawa. Lalaki, Lord God, we pray for their strength, patuloy, bawat isa, at sila po yung marami nagsisimba, halos puro nanay, Lord. Nasaan po ang mga tatay, Lord? We pray na ang mga nanay ay matuto, Panginoon, ng tamang pamaraan. At ang mga magiging nanay dito, Lord God, ay dalangin po namin ay makatagpo ng tunay na tatay. In the mighty name of Jesus. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang maghari sa bawat nanay at sa bawat pamilya, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Naway masimulan namin ng tama at ang mga mali na nasimulan ay magtama. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong basbas sa mga nanay dahil ito ang kalang oras, panahon, Panginoon, para kilalanin ang kanilang mga ginagawa sa tahanan. We thank you, Lord God. We thank you, Lord God, sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. Huwag po kayong mahiya. God is good. Are you there? Amen? John 15. Ito ang tinuturo ng Panginoon sa atin at nilalagay sa atin ng mga puso upang sa gayon ay ang inyong panampalataya ay lalong umigting pa o tumibay pa. Gusto niyo pong tumibay ang pananampalataya nyo? Lahat tayo ay dapat tawag sa atin mananampalataya. Dating palataya sa sugal, ngayon ay mananampalataya sa Diyos. Amen? Kailangan at dapat ay tayo ay mananampalataya. Una, mga leaders, tayong mga nauna, upang ang iba ay sumampalataya din ng mga susunod. Tama po ba?
Hindi pa pwedeng sasabihin yung mananampalataya ka pero wala kang pananampalataya sa Diyos. Tapos gusto mong dalihin ang mga tao sa church o sa buhay maka-Diyos pero ikaw ay walang pananampalataya. Kaya nga tawag sa atin ay mananampalataya. Amen po ba? Ayan ang unang inuhubog sa atin, for by faith we have been saved. For by grace we have been saved. Through faith. O biyaya, grace, binigay ng Diyos. Pero kailangan manampalataya tayo dun sa binigay niya. Grace sa atin. At hindi kung saan-saan man nakatuon ang ating mata. Hindi tayo nanampalataya sa presidente na mababago buhay nyo. Hindi kayo nanampalataya sa lakas nyo na kayo'y pagmalakas, ako'y yayaman, matalino. Hindi kayo nanampalataya dapat sa sariling lakas. Tama po ba? Naunawa natin? Hindi dapat tayo nanampalataya kung kani-kanino, kundi kay Jesus lamang na namatay sa krus. Doon tayo, we fix our eyes on Jesus. Okay, maliwanag po ba doon? Hindi babaling kaliwa kanan, kundi kay Jesus lamang. Dahil He is an all-knowing God, sa Kanya nagmumula lahat, kaya dapat doon lang tayo nakatuon. Wisdom, knowledge, understanding about life, ability to acquire, produce wealth, hindi dahil sa negosyo mo. Yes, ito na ang susi. Para magpayaman sa akin, hindi kung ano pa man, pera mo, hindi ang pera mo o nanay, tatay mo, ang pamilya ko. Dahil kung yun ang ating sasampalatayanan, tayo po'y lalagpak. Lalagpak ang pundasyon natin. Maliwanag po ba? Sapagat ang ilan ay umaasa lamang sa kanilang mga nakikita at kanilang nararamdaman. Hindi tayo pwedeng manampalataya. Ay, mahal ako niyan. Kaya ko yan. Naiisip po. Yung iniwan ka tuloy. Kasi nandun na yung faith mo sa tao. Nandun na ang faith mo na titibay kayo o magtatagal kayo o gaganda ang buhay mo kung ano-ano pa man sa mundong ito. Naunawaan po natin? Kaya ayaw ng Diyos. Yung iba parang hindi na naunawaan. Nasusundan niyo po? Okay. Ibig sabihin ay wala nang matinding relasyon sa Diyos. O ito ay nawawala. Wala na talaga. Totally, wala na. Sapagat ang ilan ay umaasa lamang sa kanilang mga nakikita o nararamdaman, sabi nga. O ang relasyon nyo ay wala nang matinding relasyon sa Diyos. Hindi na. Intimate relationship, wala na. Kaya nais ng Diyos na tayo manatili at magpatuloy. Ibig sabihin wala nang matinding relasyon sa Diyos sapagkat ito ay kadahilanan na may mga nararanasan, may pinagdadaanan. Ang naranasan nyo, hindi lamang naranasan kundi sa bawat kailang nakikita, ang kanilang paningin ay binabaling ng ilan sa mga tao, sa mga kanilang mga naranasan. Kung ano yung nararamdaman niya, naranasan. Kaya yung pananampalataya niya nawawala. Kung yung mapapansin, halos lahat kayo ay nakarinig na. Amen po ba? Isalta ng Diyos patungkol sa kaligtasan, kanyang mga biyaya at habag-awa. Alam nyo na yan. Diba? Alam nyo na niligtas kayo ng Panginoon. Subalit ang ilan ay karamihan sa inyong ganun pa rin. Ang ilan dati ay Kristiyano, subalit ganun pa rin ang pamumuhay. Nakakarinig tayo pero balik ulit sa dati. Para bang hindi na nanampalataya kay Kristo patungkol sa ugali at kaisipan. Ugali mo asal. Diba? Kaisipan mo mali pa rin. Pero nakarinig na sa Panginoon. Bakit kaya? Ibig sabihin nagkakaroon ng delay. Ito ay ang pagtataka ng ilan sa inyo at ganun din naman ay ang Panginoon ay nais itong ipaunawa upang sa gayon ay hindi tayo pabalik-balik. Diba? May nakikita naman kayo kapatiran natin dito, pabalik-balik talaga sa dating gawi. Diba? Pabalik-balik sa buhay. Ang tagal na, ang tanda ng Kristiyano, pero ganun pa din ang buhay niya. Sapagat ang ilan daw sa atin, ako kontento na sa kanilang buhay. Ibig sabihin ay para bang sapat na ang ilan sa inyo sa kanilang Diyos at sila ay nagsisimba tuwing linggo, kala nila okay na yon. Subalit, hindi ito ang nais ng Panginoon para sa inyo. Sapagat ang nais ng Diyos ay kayo ay manatili hanggang sa huli at maging ang inyong pagpunta kayo sa baras ay maganda na higaan nyo doon. Semento na, di na lupa. Amen. Salamat sa nag-donate ng specifically ay gusto niya raw flooring, no? Kaya kininis ni Kuya Joben ang ating suki, no, na ayusin. Okay? Pray lang, no? God will provide. Ayaw ng Panginoon, nais ng Panginoon para sa inyo sapagat ang nais ng Diyos ay kayo'y manatili hanggang ang inyong mga paningin ay nakatuon sa Kanya, hindi bawat natatanggap ninyo. Dapat nakatingin kayo sa Panginoong Yesus, the giver, not the gift. Kasi ang tao, puro ayuda lamang ang gusto. No, saan makakakuha ng pera? Saan makakatanggap? Yan ang yan ang laging ginagawa
ng tao kung saan mayroong ayuda. Sino makakapagbigay? Sino pinakamalakas na huwag ninyong akalain na ang Diyos ay madadala sa mga bulaklak na salita o magpagtaas-taas ng kamay niyo lamang at kamay dahil ang Diyos ay hindi mapapantayan ng kahit anuman. Ito ay hindi ito at dito nagkakamali ang karamihan sa inyo. Kapag ay nanalangin na kayo o nagpupuri ng isang beses ay sapat na upang tugunin ang Diyos ang iyong panalangin. John 15:8-9. Ano sabi diyan? John 15:8-9. Sinend ko sa care group leaders. Kaya maghanap na John before. 15:8-9. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kala natin ay okay na ipagtaas-taas. Iba, kwentuhan nga lang sa likod mga bata. Medyo talagang hindi focus sa Lord. Lingon dito, lingon doon. Kwentuhan dito, lakad doon. Marshall, yan ang inyong bantayan. Napakakala nyo, pag dalo-dalo nyo ay okay na. Hindi po ganun ng Diyos. No? Hindi po mapiplease ang Lord sa pagdalo-dalo nyo lang. Ang nais ng Panginoon ay tunay na pagsamba at buong puso. Pag sinabing buong puso, ito ay hindi nag-iisip ng mga mangyayari o ng kanyang mga natanggap o ng mga susunod na matapos niyang manalangin ng makaisa o makalawang beses lamang. This is a relational talaga sa Diyos. Hindi yung pagka pinag-pray, deliverance ngayon, wala namang effective prayer nyo Ayoko na. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi siya genie in the bottle na hihimas-himasi mo at gusto mo magkaroon ng wishes. I will give you 3 wishes. Hindi ganun ang Diyos, no? Hindi ganun ang Diyos. Akala ng iba sa atin sa pagdalo-dalo niya lamang perfect attendance ay okay na. Kung sa tingin ninyo, ito ay magagawa ninyo sa Panginoon, ito ay isang kahangalan. Kahangalan tawag dito. Umaattend ka lang dahil sa blessing na matatanggap mo. Dahil ang Diyos ay inyong sinasamba, higit pa sa inyong inaakala. Hello, are you there? Kung kaya naman nais sa Panginoon na lalong umigting ang inyong pananampalataya sa Kanya. Ano to? Ito'y lumalim, how deep, how wide, manatili, stay kayo, at magpatuloy. 1 Thessalonians 5:24. Ano sabi dyan? 1 Thessalonica 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Amen. Siyang tumawag sa inyo, gagawin niya yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong tatapusin niya lahat ng mga bagay na yan. Hindi dapat tayo nag-aalala. Gusto niyang lumalim ang relasyon. Tapat siya. Tayo hindi tapat Totoo siya sa sinasabi niya. Tayo minsan hindi faithful. Ang gusto ng Diyos, maging faithful tayo. Pakisabi sa katabi mo, ang gusto ng Diyos na maging faithful. Diba? Ganun ang gusto nyo, mga babae, faithful husband. Amen? Ano gusto nyo, pogi o faithful? Manap ka ng faithful, ibigin mong tunay. Kasi kung gusto nyo lang pogi, pasensya kayo. Dahil bihira po ang faithful at pogi. Hindi pwedeng both, no? Endangered species na po kami, mga pogi at faithful. Mga boys natin dyan, no? Kaunti na lang yan. Ang Diyos ay gusto niya lumalim ang relasyon nyo sa Kanya. Lumalim, manatili at magpatuloy. Nagpapatuloy. Yan ang gustong relasyon ng Diyos. Sa Kanya din o sa inyo. Kayo nga rin naghahanap ng ganon, di po ba? Ngayon naghihiwalayan na. Marami naghihiwalay. At kayo naman naghahanap ng faithful. Dapat ganon din po kayo sa Diyos. Una sa Diyos. Amen? Ibig sabihin ng faithful, nakakita o walang nakakita, tapat ka pa rin. Amen? Sapagkat ang inyong buhay sa kasalukuyan ay marami pang nagaganap sa susunod na buhay nyo. Hindi lamang kayo para sa kasalukuyang ito. Hindi lamang po sa kasalukuyang ito, may gaganap pa sa inyong mga buhay. Kaya gusto ng Diyos na lumalim talaga at manatili tayo at magpatuloy. Di ba? Pakitingin niyo yung upuan nyo. Kung meron bang hindi na nagpatuloy? Ha? Meron bang hindi nagpapatuloy? Baka hindi ba upuan? Sino kaya siya? Lagyan kaya natin ang pangalan ng mga upuan natin, no? Para alam nyo kung sino absent. Meron bang hindi nagpapatuloy? Ha? Meron ba? Meron, di ba? Kaya nga, ang gusto ng Diyos nagpapatuloy, nanatili at lumalalim ang relasyon talaga sa Kanya. Kasi pag di kayo lumalim sa relasyon nyo sa Diyos, aalis kayo. Di kayo mananatili. Kala nyo ang buhay ay ganun lamang. Nais ng Diyos ang inyong palawakan ng inyong kaisipan, ang saklaw ng inyong isip, ang saklaw ng inyong mga paningin at ang inyong mga hangarin. Nais ng Panginoon yan. Palawakin talaga.
Hindi makitid, comfort zone. Hindi lang dito. Sa apat na sulok na lugar na ito, gusto niya talaga global. Amen? Pupunuin natin ang sports center ng Deliverance. Amen? Mag-i-invite kayo, Luzon, Visayas, Mindanao. At pupunuin natin. Nag-canvas na ako, 1.2 to 2 million yung sound system pa lang, 2 days. No? Pera lang yan. Amen? Pero kung kailangan ng deliverance, sound system pa lang po yun. Wala pa kayong pagkain nun. Kaya maghanda-handa na kayo, payayamanin talaga kayo ng Panginoon. Amen? Mag-i-invite kayo sa San Mateo, Upper and Lower, Antipolo, Baras at Quezon City, Payatas at sa iba't ibang lugar upang ma-deliverance sila. Gusto ng Diyos palawakin talaga ang ministry ng deliverance. Amen? Maging head kayo sa lugar na yon, mag-lead kayo doon. Dahil kung hindi kayo, kaya namamayagpag ang masasama dahil nananahimik kayong mabubuti. Ano yon? Kaya namamayagpag ang masasama dahil nananaginip ang mabubuti. Ano? Nananahimik, tutulog-tulog ang mga mabubuti. Kaya sige sila, kayo naman, tatahi-tahimik. Kailangan lumawak po tayo. Amen? Kailangan lumawak po tayo. Hello? Ayaw talaga ng iba. Pwede na ako dito, Lord. Huwag mo akong gamitin. Alam nyo, mahalaga po ang paglawak. Mahalaga po ang paglago. Kasi pag di kayo lumalago, you will start dying. If you stop growing, you will start decaying. Diba? Kaya nagkaka-Alzheimer's disease. Nakakalimot. Diba? Yung matatanda. Kaya napakalaga, nag-aaral pa rin. Subukan nyo wag gumalaw. Sa bahay lang kayo. Galaw-galaw para di ma-stroke. Diba? Kaya kayo na-stroke kasi hindi kayo gumagalaw-galaw. Kaya kayo hindi na nagpapawis, hindi kayo nagdidisiplin. Kaya pag tumatanda, pag di na gumagalaw, di ba, mabilis mag-deteriorate. Mabilis manghina, ang mga sakit, madami. Balanse lang. Pag sobra din naman, matanda na, nanghihina rin. Pero dapat gumagalaw. Paksabi sa katabi mo, galaw-galaw para di ma-stroke. Napakalaga na lumawak tayo ang kaisipan natin. No, mga nanay, wag po kayong tatamad-tamad sa tahanan. Dapat din ay paglingkuran ng iyong mga asawa. Diba? At dapat po ay balanse lahat, hindi puro sa Lord. Simba ng simba, banal na banal. Diba? Wala ng oras sa asawa. The heart of a man is in his stomach. Kaya napakalaga. Diba? Yung puso ng lalaki nandito raw sa tiyan. Ano ibig sabihin nun? No? Talagang pakainin nyo ang mga paghandaan nyo. Kaya kayo mga babae, mga mag-aasawa, mag-practice na kayo magluto. Baka dahil dyan, maghiwalay pa kayo, mag-away pa kayo. Hindi kayo marunong magluto. Kaya nanay, mga anak nyong babae, turuan nyo na magluto. Baka sinaing pa rice cooker na, nasunog pa. Automatic po yun, nasusunog pa. Buti na lang, merong rice cooker. Automatic rice cooker. Namamatay. Paano na kung kaldero? Kaya turuan natin the way they should go. Amen? And when they are old, they will not depart from it. Simple lang po yan, pero yun po ay puro pinagkakahiwalan, pinagkakagalitan. Di ba? Hindi marunong humawak ng pera. Mga nanay, nagtatrabaho, hindi marunong mag-audit o napakalaga po niyan. Lalong lumago. Upang tayo lalong lumago at mahayag si Kristo sa ating mga buhay. Kailangan mga nanay, di ba? Nahayag si Kristo sa buhay natin. Sino ba nahayag sa inyo? Pag sabihin, pag nakikita ka, yan, wala yung nanay na yan. Si Kristo ba ang nahayag sa inyo? Ano ang tunay na larawan ng isang nanay? Ang dami sa Bible, di ko pa nakuha. Dapat si Kristo ang nahayag sa kanya. Nako, yan, kamukha ng nanay niya, parehas lang sila. Nahayag. Sino nahayag? Nako po, naman, ang daming mamanahin. Nanay niya pa. Ang pangit ng ugali, di ba? Dapat daw si Kristo. Amen? Tama po ba? Tama po ba? Kasi siya ang perfect na idol natin. Siya ang dapat. Kasi kung nanay mo may hindi yan perfect eh. Tatay mo hindi yan perfect. Kaya lagi ang pananaw natin, mga nanay, ang focus natin, mga babae na anak ay si Kristo. Ang tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga lingkod ay ganon din ang tinuturo sa inyo. Kung kano ang spirito na pinagkaloob kay Abraham, Isaac, and Jacob, ganon din naman sa inyo. Basahin niyo yan si Abraham, di ba? Tinuturo, the father of all faith, hanggang sagad na, papatay niya yung bata. Sa Diyos pa rin siya, sumusunod pa rin siya. Di ba?
Dapat teach, yung pananampalataya nyo, katulad ni Abraham, kahit sagad na, sasagarin ka na, ang pagsunod mo, nandun pa rin. Amen? Naaalala niyo buhay ni Abraham? Ialay mo si Isaac, susunod, di ba? Walang kabog-abog o walang no? Alam niya, God will provide sa puso niya. Matindi ang faith niya eh. Pero hindi, joke ba yun, Panginoon? O Lord? Joke lang ba ito? Ba, totoo ka ba? Wala siyang salita. Maaga siyang gumigising. Talagang dinagdadaanan niya. Talagang dinaanan niya. Sinunod niya ang sinasabi ng Ama. Talagang ialay mo si Isaac. Kaya nahamon ng Diyos, kung kaya ng tao, iaalay ko rin si Jesus, ang aking bugtong na anak. Kung kaya huwag kayong magdududa sa inyong mga sinasampalatayan, huwag kayong madadala ng offer ng mundo. Huwag na huwag. Dahil ang Diyos ay tapat na tumawag sa inyo, 1 Peter 5:10, at ito ring marapat na alahanin ninyo sa bawat araw ng inyong buhay. 1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas Amen. ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ano yung tatlo? Bibigay siya na magpapalakas sa inyo. The God of praise. Siya tumawag sa inyo, siyang pumili sa inyo, siya ang nagpapunta sa inyo rito sa JCGD family. Siya. Ang tanong lang, siya nga ba o yung kapitbahay ko? Niyaya ako magsimba. Pagka alam nyo na ang Diyos ang nagtumawag sa inyo, you can grab this or you can talagang tanggapin ito na ang salita niya, siya rin magpapalakas sa inyo. Siya rin ang himself establish you or restore you. Siya ang magbibigay lahat. Magpo-provide siya. Ang tanong lamang, Lord, ako ba talaga'y tinawag mo? O tinopak lang ako? Tinulak, tinawag, tinopak. Kaya ako nagsimba. Wala na ako mapupuntahan, magpapastor na lang ako. Dapat alam nyo ang bagay na yun para makamtan nyo ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Naunawaan nyo po? Amen. Nakakalimutan ninyo na dumating kayo sa punto na nakakalimutan ninyo ang pagka-Diyos ng Panginoon. Ang kanyang pagiging Panginoon sa inyong buhay sapagkat minsan umaabot kayo sa punto na pinangungunahan ninyo ang desisyon at mga plano at mga hangarin ng Diyos sa buhay mo. Kung minsan tila ba ay ginagawa ninyo na mas marunong ang inyong mga sarili kumpara sa mga plano ng Panginoon sa inyo. Ito ay dahil hindi ninyo nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon at kanyang biyaya sa inyo. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo nararamdaman ay dahil iba ang inyong pinagtutuunan ng pansin. Distracted ka. Ang mga tinutuunan mo ng pansin, lagi na lang yung crush mo. Lagi na lang yung sarili mo. Lagi na lang yan, make-up ka ng make-up. Laging self-centered. Laging kung ano, ako. Hindi ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. You rather please men than God. Mas inaano mo na ikaw ay mapansin ng kapwa mo. Siyempre nga naman, ang hirap nga naman, no? Wala naman si God. Tayo na lang. Diretso na tayo sa buhay. Walang Diyos. Wala akong nakikitang Diyos. Anong gagawin mo ngayon? Nakala mo walang Diyos. Dahil di mo nga nakikita ng naked eye mo. Kaya magpapatuloy ka ng iyo. Ano ba yung kwento sa Bible? Na siya ay nagpatuloy ng kanya. Dahil alam niya wala naman ang Diyos. Mga atheists, ganyan. Ang alam nila walang Diyos. Kaya sila ay gumagawa ng kanila. Kung anong gusto nilang gawin, ay gagawin nila. Ang pinagtutuunan ninyo ng pansin ay nakatusok, nakarayom sa inyong kamay, kaysa sa mga naranasang pagpapala sa kanang kamay. Ang iniisip mo, yung pigsa mo sa kaliwa, napuputok na hinihintay mo sumabog, kaysa sa pagpapala ng Diyos na ibigay sa inyo. Amen? Tinitingnan mo ng karayom, tinusok mo pa ng karayom para lumabas ang pigsa. Kaysa ang pagpapala, kamusta si Brother Aaron, ha? Ganon, wag nyo isipin ang mga problema nyo. Mas iniisip nyo ang problema, hindi ang solusyon o ang pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, kaunti lamang ang hirap ang inyong naranasan, subalit kayo ay mareklamo na. Ang buhay sadyang talagang mahirap. Pero, mabuti man o masama ay nakakaranas din ng hirap, di ba? Galing din kayo sa hirap, kahit din naman kayo Kristiyano,
Mga tao sa mundo, naghihirap naman. Subalit mayroon kayong Diyos at ito ang inyong alalahanin. Iba na kayo ngayon. Ang paghihirap nyo ay may katuwang na kayo. Amen? Meron na kayong katuwang sa hirap na nararanasan nyo. Diba? Footprints in the sand. Diba? It was then that I carried you. Biglang naging isa na lang yung paa. Na dati nung may problema, iniwan mo ba ako, Lord? Iniwan mo na yata ako. Dati magkasama tayo. Bakit isa na lang ang footprints sa Infanta Quezon? Diba? Parang lalakad ka. Biglang nawala yung paa, isang paa. Yung pala, ang paa na lang ni Jesus ang natira. Amen? It was then that I carried you. Nakala natin iniiwan tayo ng Panginoon upang magaanan ang ating buhay, upang maayos tayo ay gine-carry ng Panginoon. Cast all your cares to Him because He cares for us. Amen? Huwag tayo magreklamo. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti man o masama, nagkakaroon tayo ng problema. At sa inyong pagsasampalataya sa Panginoon ay hindi niya kayo pababayaan. Matthew 6:25-34. Ano sabi diyan? Basa. Mateo 6:24, 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Hello? Naunawaan niyo po, pakisabi sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Ang buhay mo sa Diyos. Mahalaga ang buhay mo sa Diyos. You are valuable in God. Masyado tayo nag-aalala, pero ang Diyos, meron siyang planong maganda sa iyo. Nag-aalala ka, inumin, dadamtin, kakainin. Ano ang pangkasal ko? Ano ang susutin ko? Ano ang gagasusin ko bukas? Ano ang papasukin ko, trabaho, negosyo. Nag-aalala tayo, ang dami nating alalahanin, pero sabi sa Matthew 6:33, seek ye first. Ano ibig sabihin? Saliksikin nyo siya. Alamin nyo. Uunahin mo. Pagpe-pray nyo talaga ang mga kasama nyo sa buhay. Na talaga ang linggo ay para sa Lord, di ba? Dati rin, ganun ako eh. Talagang plano ng Diyos. Pero dahil sa ating pag-aalala o pag-iisip ng mga bagay sa mundong ito, minsan ginagawa natin ng gabi ang araw, araw ay gabi. Call center pala siya. Ginagawa natin nagtatrabaho tayo, hindi tayo naghahanap ng mas maganda. Hindi natin inuuna ang Panginoon. Hindi natin inuuna siya, ang kanyang, the kingdom and His righteousness. Nandadaya na tayo ng gagancho. Yung righteous living, hindi na natin ginagawa. Dahil gusto nating mapadali ang lahat ng bagay. Hindi na tayo na, bukod lang sa pagsisimba, hindi na tayo, yung kaharian niya, yung pagliligtas niya, yung trabaho natin talaga ay mag-soul winning. Hello? Hindi mo trabaho pagiging karpintero, mason, o anumang mga bagay sa mundong ito. All these things shall be added unto us kung tinatrabaho mo ang kingdom of God. Nagtatrabaho ko sa kingdom at pagiging righteous living. Hello? Naunawaan niyo po? Ayun dapat ang inuuna, hindi pang gagancho.
Panloloko sa kapwa, panlalamang, pang-scam, para magkaroon ng pera at damit. Kailangan ko eh. Alam naman ni Lord lahat. Pandadaraya, pagsisinungaling para lang magkaroon. Hindi po kayo tutulungan sa sama ng Diyos sa mga bagay na ganyan. Lahat na naninindigan sa katotohanan, sa righteous living, talunan ka ngayon sa tingin mo, pero pagdating ng araw, ikaw lang ang nakatayo. Amen? Ikaw lang ang nakatindig. Lahat sila'y dapa na. Hello? Dahil pinangahawakan mo ang righteous living. The kingdom of God. Sa ngayon, okay lang. Hindi ka, naloko ka, nadaya ka. Tinapong ka sa lions den. Ano pa? Nagpe-pray ka. Maraming plano sa tanas sa mga magaganda mong bagay na ginagawa. Ngayon, ang ginagawa ng iba, nakikisang-ayon na sila. Ganun pare-parehas lang wala na. Lagay-lagay, wala puro lagay. Alam mo ba, through your righteousness, nababago ang BIR, LTO. Dahil nag-aano ka Nagpe-pray ka, Lord, patawarin mo ang aming bansa. Hindi, pare-parehas lang. Sige, lagay. Lagyan mo na yan. Nahuli ng pulis, sige, lagay. Ang lagay diba? Yung righteous living, nawawala na, hindi na integrity, nawawala na. Kaya hindi tayo napapagkatiwalaan sa tunay na yaman. Kaya nating mag-give up, kaya nating umalis agad, kaya nating iwanan ang Diyos at nanahimik ang lahat. O Lord, patawarin mo kaming makasalanan ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng kongregasyon, Amen. Dapat po, manatiling nakatayo. Amen po ba? Ingat lang kung bakit ang iyong mga panampalataya ay naudlot at hindi nagpapatuloy. Ito'y sapagkat iba ito nababaling. Sa iba ito nababaling ang iyong pansin, hindi sa Diyos. Sadyang namumutawi pa talaga sa laman. Laman, laman, laman. Magkano ang kilo ng laman? Sa karaniwan sa inyo kaysa sa pagkilos ng banal na espiritu. Kaya't nalilimitahan din ang Diyos sa inyong mga buhay. Alam nyo, ang daming righteous na mga nasa Bible kung paano nila itinakwil o naging tapat sa Diyos. Tularan nyo po sila. Tularan nyo po ang mga katapatan nila hanggang wakas. Sabihin ko po sa inyo, magtatagumpay po kayo hindi lamang dito sa lupa, kundi sa darating na panahon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pakaharangarin nyo ito. Ninyo ang mabubuting bagay na mula sa Panginoon. Upang sa gayon ito ay mapangyari sa inyong mga buhay habang nabubuhay kayo rito. Mapapangyari yan if you are living in a righteous way. Huwag kayong manangan sa mundong ito at huwag din ninyong mananangan sa mga inyong pansariling karunungan dahil ang Panginoon mismo ang tumubo sa inyo. Siya ang nagmamaneho ng inyong mga buhay. Galatians 2:20. Nailagay ko ba? Hindi ko yata. Okay. Kung kaya naman hindi ibig sabihin ito na wala kayong control, subalit ibig sabihin ito ay mas mapapadali ang inyong buhay. Mas mapapadali ang inyong mga ginagawa dahil ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay. Ang siyang ngayon nangangalaga sa inyo at naglilid sa inyo. Amen? Galatians 2:20. Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? Tinubos na ito, hindi ka na may-ari nito. Dapat nasusunod na siya na. Dahil ang gusto niya, kaso may free will tayo, sinusunod pa rin natin, sarili natin. Pero pa sa prayer natin, pag sinusunod natin siya, naaayos tayo. Amen? Naaayos tayo kahit sa pag-aasawa. Sino? Anong dapat pamaraan? Diba? Naaayos talaga Naaayos talaga. Amen? Naaayos talaga. Anong gusto nyo? Maayos, magulo. Diba? Maayos talaga. Kaya bigyan natin yung wisdom from heaven. Bigyan natin daan ang karunungan ng langit. Itong panampalataya na nais ng Panginoon para sa atin. Hindi ito ibig sabihin na nagkakaroon ng overreaction sa Panginoon, subalit ito ay pananampalataya at tinuturo ng Panginoon. Hindi ka parang baliw o overreacted, but ito ang faith nyo na siya talaga. Iniisip mo siya talaga.
siya, kung ano sinasabi niya, tumatalas ka. Isa pa ay kaya nakakapenetrate ang mga gawa ng kaaway sa inyo ay mga buhay dahil naniniwala at nanampalataya pa rin kayo na ilang ay puwang na sila ay may puwang sa inyong mga buhay ng kaaway. Ang kaaway, kala nyo, alipin kayo pa ni Satanas. Ang kala nyo, hindi pa kayo delivered. Ang akala nyo ay hindi kayo tinubos o pinatawad ng Diyos. Ang akala nyo, andyan pa si Satanas, katabi nyo at hinihimas kayo. Ang ngayon ang akala nyo, no. You have been crucified with Christ and you have no longer lived. Dapat, ano nyo yan, kabisado nyo. You have been crucified with Christ and you have no longer lived the life you live in this body. Hindi na po kayo may sapi. Kayo po'y delivered na. Amen? Naglilinis na lang kayo. Dapat may ano nyo sa isip nyo. Kung meron man, kaya nyo na. You have the authority to trample on snakes and scorpions, to overcome all the power of the enemy. Pero, hindi dahil hindi siya pwedeng, you are oppressed, not possessed. Di ka pwedeng ma-possess niya. Na-oppress ka lang ng enemy, but you cannot be possessed by the devil. Because we are the children of God. Amen? Anak tayo ng Diyos. Pinili, tinibos, pinino. Isang Pilipino, mahilig sa pipino. Tayo tinubos na at pag-aari na ng Diyos, dapat i-discern mo, talagang delivered ka na. Talagang tanggapin mo. Kaya ka nagpapatuloy sa kasalanan kasi nga, hindi mo alam na delivered ka na. Ginubos ka na ng Panginoon. Kaya po yan ang mahirap, hindi pwede deliverance agad. Dapat pag tinanggap niya, maintindihan niya na tinubos siya ng Panginoong Yesus. Huwag kayo deliver ng deliverance ng deliverance. Nang hindi niyo napapakilala si Jesus. Amen? Kailangan pakilala niyo na may pag-asa kay Jesus. Hindi naman ang deliverance one time na nalilinis siya. Mayroong mga ugali pa kasi tayo, na-oppress pa siya. Yung changing of mind, di ba? Yung changing of mind, kasi nga baliw na. Na-change, kailangan ma-renew ang mind. Ma-renew. Metanoia, di ba? Repentance, kasi change of mind. May mga prinsipyo kasi yung tao na nakasanayan niya na dapat may align kay Kristo. Amen? Dapat sa katuruan ni Kristo. Let our mind be the mind of Christ. Dapat maging ganoon. Oh, born again siya. Oo, tinanggap niya ang Panginoon Jesus, may tatak siya, pero there is something character, attitude pa sa kanya na hindi naka-align sa Holy Spirit. Kaya mapapansin mo, kahit Kristiyano na siya, nagsisimba, matagal na taon na, there is something wrong pa rin sa kanya. Parang naman hindi Kristiyano, born again. Kasi why? Merong sa prinsipyo niya sa utak niya na dapat mawala, ma-delivered siya doon. Amen? Yan, intindihan niyo po? Kaya, yung renewing of your mind na lang yon. Renewing of your mind. Pero, one time lang po ang kaligtasan. Pag tinanggap niya, talagang tinanggap niya yun sa puso. Talagang totoo yun. Kaya nadi-deliverance na po araw-araw. Meron po kasing malalim na yun. Pero ganun po yun, no? Pero yung tinanggap nyo, buo yun. Amen? Hindi half Jesus. Naunawan nyo po? Pag tinanggap nyo siya, hindi half. Buo siyang papasok sa iyo. Kasama niya kayo. Magsasalo kayo. Pahayag 2:20, di ba? Pakibasa nga yun. Ito ay nagsisimula sa inyong puso't isipan. Inyong panampalataya at paniwala sa Panginoon. Kung paano ninyo tingnan ang mga pagka-Diyos ng Panginoon, ganito din mahahayag sa inyong buhay. Kung gano'n nyo siya kakilala, gano'n din siya mahahayag sa inyong buhay. Ano sabi dyan? 3:20, ano sabi? Pakibasa. Revelations, pahayag. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain English akong dyan, kasalo niya. Buong-buo nyo matatanggap siya. Kung papasukin niya, di ba, buo. Yung sinasabi ko kanina. Sa 3:20 po pala ng Revelation. Nagsisimula yan sa inyong isipan. Puso't isipan ang inyong panampalataya at paniniwala sa Panginoon. Kung paano ninyo tingnan ang yung pagka-Diyos ng Panginoon, ganun din mangyayari sa iyo. Kaya nga mahalaga po na ang vessel ay well-known about God. Kasi kung di mo alam ang programa ng church, kung ano-ano sasabihin mo, you all will burst. Subukan nyo magkasakit. Hindi talaga kayo makapag-pray. Medical. Hindi ka makakapaglingkod sa kapwa. Hindi ka makagalaw ng maayos. May sakit ka eh. Ang katawan nyo po ay spiritual din yan. Hello? Hindi po yan carnal. No? Huwag nyong isipin na masama kang katawan ka. Saksakin kita. Makasalanan ka, no?
Your body is a temple of the Holy Spirit. Iniingatan pa rin po yan. Hello? Pagka kayo namatay, in glorified body, kahit abu-abu na kayo, kukunin pa rin yan at magsasama-sama. Kayo pa rin yan. Kaya iniingatan po yan. Sa future, yan pa rin mukha nyo. Medyo revise lang, maganda. Medyo edad 20, 18, 20. Yun talagang medyo kagandahan na hindi losyang. No? Yung kagandahan ng yung katawan. Ganun po, kaya hindi nakilala si Jesus eh. Nag-resurrect siya eh. Ay, si Jesus pala yun, batang-bata ah. Kasi 33 siya nung pinako sa krus, diba? 13 years old, ang layo. 13 years. 33 po yun, minus 20. 13 po. Baka nahirapan kayo mag-calculate sa math. 20 years old, diba? Kaya ganun, maganda. Aayusin, spiritual din po yung katawan nyo. Kaya inaalagaan, the body is a temple of the Holy Spirit. Papasok siyang buong buo. Naunawaan po natin? Ito lamang saklam ng inyong mga pagka-Diyos, ito lamang ang mararanasan ninyo sa Diyos. Nakilala ko ang Panginoon, kaya ang deliverance sa atin ay hindi katulad ng deliverance sa iba. Layas! Labas! Bibilat sa iyo yung Hindi tayo ganon, kasi kilala ko ang Diyos ko. I know my God and how He operates. Inaaral natin ang Diyos natin, kinikilala, o hindi natin maaaral, sabihin, inaalam, kinikilala. Kaya po tayo umaabot sa ganitong deliverance. Nephilim, Nephilite, soul winning, lingering soul, di ba? Kasi inaalam natin ang Diyos natin na nagliligtas. Sabalit ito'y palawakan ninyo yung kanyang pagiging, ang kanyang pagiging Panginoon sa buhay nyo. Palawakan nyo po yan. Talagang maranasan ninyo ang lubusang pagkilos niya at ang kumpletuhan ng kanyang kapangyarihan at kabutihan sa inyong buhay. Palawakin nyo ang pagkilala nyo sa Diyos. Huwag niyong maliitin ang Diyos. No? Palawakin nyo. Malawakan, global po ang Lord. Malawakan, hindi lamang po sa isang lugar. Above all we ever ask or think. Hindi kayo nilagay rito lamang para sa lugar. Kayo po ay tinawag ng Panginoon globally. Sa isang bayan, as of the nation, I will give it to you, says the Lord. Just ask, Quezon City, Pao, Baras, as Antipolo, as a nation, says the Lord, and I will give it to you. For we are a leader. We are not the tail, but we are born to lead. Na po? I have given you dominion, simula pa. Binigyan na kayo. Kaya diba? Gusto niyo mag-lead eh. Gusto mo mag-gather. Parang gusto kong bossy ka. Gusto kong manguna. Itatama lang yon dahil sa care group nyo dahil nag-lead kayo. Meron deep inside you na gusto nyong laging bossy o manguna na isang bagay. Yun po yun, gifts nyo. Hindi lang na-align ng Holy Spirit. Na dapat kung ano ang pagkakatawag nyo, dun kayo. Kung ano ang calling nyo mag-lead, saan kayo dapat mag-lead, lakaran nyo po yun dahil doon kayo maging masaya at magiging matagumpay. Palawakin nyo po ang inyong pananaw. Palawakin nyo ang inyong teritoryo. Palawakin nyo ang inyong kilala. Walang mabubuhay para sa sarili lang. Palawakin nyo. Hindi yung mabait lang kayo pag may binebenta kayo. Kahit wala kayong binebenta, maging mabait kayo. Para kung dumating araw magbenta kayo, bibili sila sa inyo. Palawakin magtanim ng mabubuting bagay. Amen? Magtanim ng mga gandang bagay. At aani ka ng mga ganda. Kayo ay makapanatili at pananampalataya. Ang pananampalataya ninyo sa Panginoon ay makakapanatili at makakapagpatuloy sa pamagitan ng laging pangungusap, pagkausap sa Panginoon. Lalakas ang ating pananampalataya pag you are always intimate with God. Pray. Lagi mong kausap, diba? Relasyon yung mag-asawa. Pag di kayo nag-uusap, sigurado ko sa inyo, malayo na ang damdamin nyo sa Kanya. Kausap nyo lagi, yung anak nyo. Lalayo na yung damdamin. Kaya minsan, nag-uusap pa rin. Amen? Uusap kayo, ano ba talaga gusto mo? Gulo o away? Lalong nag-amok. Mag-uusap, ano ba ang inyong mangyari, plano? Ano ba ang gusto mong itaguyod? Ano ba ang gusto mong mangyari? Mag-usap, komunikasyon. Ganon din sa Diyos. Dapat nag-uusap. Ayan po ang sikreto. Nakuha nyo na po? Ang sikreto na pananatili, patuloy
pagiging tagumpay ay ang pakikipag-usap sa Kanya. Kamusta po ang devotion niyo sa Kanya? Kamusta po ang prayer time? Kamusta? Pagbabasa. Ang love letter natin. Kung hindi niyo siya marinig pa, basa Bible. Basa. Sa physical, basa. Para maging routine ng utak nyo. Ang galaw, ang sistema ng katawan nyo, ang prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos. At kung kaya hindi ninyo ito nakukuha ay dahil mali ang inyong paghingi o mali ang inyong mga motibo. Nais lamang ninyong itakbo. Naku po, may nagtakbo na nga. Ang mga pagpapala mula sa Panginoon. James 4:3, ano sabi diyan? Santiago 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong mga kalayawan. Layaw. Ang laman, di ba? Alam ng Lord yan kaya hindi ka binibigyan Kung gusto nyo galing sa Diyos, pamamaraan ng Diyos. Follow the ways of the Lord. Follow the ways of love in God, no? Kaya ka hindi nakakatanggap. Layaw o sa pangsarili. Hindi makamadyos na malawak sa kanyang kingdom dapat. Gusto nyo makatanggap talaga? Dapat ayusin yung puso natin. Na Lord, huwag ka mag-alala, hindi ko itatakbo, Lord. Pero hindi nyo siya maloloko. Hindi nyo siya malaladaya. Itatakbo mo. Kaya, check your heart. Check your motives, Lord. Check it. Madaling magbigay. Madaling mangako pag wala pa. Pag andyan na, Lord, pasensya na. Namatay ang sayo. Ito ay magiging dahilan ng ilan sa inyo. Bagamat ito ay kalaliman na panalta, subalit ito ay katotohanan. Pag kayo napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan kayo sa malaki. Siya ang nagpapala ng lahat. Huwag kayong mag-alala sa Kanya. Huwag kayong mag-alala sa inyong pagbibigay sa Kanya. Huwag kayong mag-alala. Siya ang pinanggagalingan ng lahat. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang mag-alala. Siya ang pinanggagalingan ng lahat. Sige. Ito ang naging dahilan sa ilan sa inyo. Bagamat ito ay may kaliliman, yes. At marapat itong tanggapin ng bawat isa dahil ito ay nangyayari nga. At maranasan nga ninyo na ang inyong buhay. At itong ginagawa ng karamihan ng tao na sa Panginoon. At ayaw ito. Ayaw na mangyari ng Panginoon sa inyo ito. Kaya pinapaalalahanan tayo. Huwag tayo mag-alala. Mahal tayo ng Diyos. Gusto niya na talaga magtiwala ka. Sundin mo ang kalooban niya. Dahil gusto kanyang pagpalain. Amen? Kung kaya't kayo patuloy na makipag-usap sa Panginoon, na parang nais Panginoon sa paraang nais ng Panginoon, hanapin ninyo ang Diyos sa inyong mga buhay. Hanapin niyo siya. Seek Him. Search. I-google niyo si Lord. Just Google it. Ang Lord ay nasa cellphone niyo lang. Makilala niyo siya lubos. Mangilin. Manalangin. Bigyan ng oras ang salita ng Diyos. Ibig sabihin nito, saliksikin ninyo ang inyong sarili sa Panginoon at laging suriin, check nyo ang sarili nyo upang ang lahat ng inyong ginagawa ay tama sa kanyang harapan, sa harapan ng Panginoon. Tama ba, Lord? Check my heart. Check and balance lang. Am I aligned in your will? Oh, larga na naman. Basta pogi, pwede na, Lord. Ano ang plano ng Diyos? Pagdating naman sa pananampalataya, lagi ninyong ilagay sa inyong puso ang kanyang mga salita. The word that I hid in my heart, so that I will not sin against thee. Yung salita ng Diyos, dapat laging may kaakibat salita ng Diyos sa bawat galaw nyo. Sa bawat plano nyo, mayroong panghahawakan, promises ni Lord. Hindi yung basta larga, gawa negosyo. May vision, mission dapat. May go signal si Lord para nagtatagumpay. At lalagay nyo sa doorpost nyo, sa inyong mga title, anong Lord, anong title ng business. Hindi yung tira ng tira. Kailangan lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Ayun ang sikreto. Alalahanin niyo ang kanyang kabutihan sa inyong buhay. Sa parteng ito ay kailangan ninyong tulungan ang inyong sarili. Buklat-buklat ng Biblia. Upang sa gayon ay lalong makapanatili sa Diyos. Sa inyong paglakad sa kanyang kalooban, ang Panginoon ay tapat at di niya kayo pababayaan. Mawalan. Hello? Di niya kayo pababayaan mawalan. Hello? Sabi nga ng Salmo, wala akong nakitang naghirap o nagmalimos sa kalye, no? Beggars na naglingkod sa Panginoon. Kung ikaw gusto mo talaga na talagang pamilya mo ay hindi nagkukulang, kayo po'y maglingkod sa Panginoon.
Ito ang pangako ng Diyos sa atin lagi dahil karamihan sa atin natatakot, sumunod at natatakot lumakad sa kalooban ng Diyos. Takot ka ba? Pakisabi sa atin mo, natatakot ka ba? Sumunod sa Diyos. Hindi. Ang pangako niya ay totoo. Amen? Huwag po kayong matakot. Do not worry. Takot po yan eh. Bakit ka nag-worry? Natatakot ka. Dapat di kayo nag-aalala. Kasalanan po yan pag nag-aalala. Magtiwala ka. Amen? Hindi sa akin, kundi sa Diyos na nagsabi ng ako sa iyo. Kailangan lang alam mo na siya ang nangako sa iyo. Ayan ang una mong hanapin. Seek Him first. Seek Him with all of your heart and you will find Him if you seek Him with all of your heart. Not half-hearted. Kailangan buong buo. Buong buo. Buong buo. Hindi pwedeng half-hearted sa Panginoon. Siya ang kayakap mo, iba na sa isip mo. Ang saklap ng pangyayari. Wasakin po ninyo mga maling prinsipyo at mga maling kaisipan na sa inyong ginagawa ay kayo ay napapagod, kayo ay nawawalan at kayo ay nauubos. Mauubos talaga, mauupos kayo. Kaya't wasakin, in Jesus' name, wasakin sa aking buhay ang mga maling prinsipyo. Sabihin niyo po, deliver niyo sarili niyo. Ang maling prinsipyo ay wasakin sa aking buhay. Kawalan ng pananampalataya sa tunay na Diyos, wasakin sa akin. Kaya lang po, nagsisimula sa isip kasi yan. Kaya kailangan mawala po yan, mapalitan ng kay Kristo. Amen po ba? Lagi ninyong tatandaan na ang Diyos ang may-ari ng lahat at siya nagpapala sa inyo ang magsusustain ng lahat ng inyong pangangailangan. The one who called you is the one who will sustain us, the church. Amen? Pray lang ng aircon. May nangako, bumuka sa bibig niya. Sige, ay bibigyan ko kayo ng aircon. Amen? 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 Diba? Kayo lang may title dito. Palibot na to. Kapitbahay nyo, walang titulo. Nadamay pa ang kapitbahay nyo. Dapat ito lang may title. Hindi, okay lang yun. Nabe-bless ang paligid nyo. Amen? Di ba kayo nagtataka dyan? Buksan ang mga bitana para marinig tayo. Ang kailangan lamang po ay, ang kailangan ninyong gawin ay lumakad at sa Panginoon siya magturo sa inyong mga nilalakaran. Ang Diyos ang magturo sa bawat lakad nyo. Hindi po si pastor. Kami po yung nagpapaalala lamang. Kailangan ang banal na espiritu. One spirit lang yan. Kung ano sinabi sa iyo, kukonfirm yan sa amin. Walang malabong pangungusap. Ang Diyos ay malinaw lagi. Hindi siya masyadong nag-iisip lahat ang mabubuti ay plano niya sa atin. Plan to prosper us, not to harm us. For God so loved the world that He gave, di ba? Talagang plano ng Diyos yan na abutin talaga ikaw. Huwag kang matakot. Pakisabi sa atin, huwag ka nang matakot. Huwag ka nang matakot kahit maglakad ka sa dilim, di ba? Sa maligaya. Kahit gabihin ka. Huwag kang matakot. Huwag mo isasama si Rome. Baka matakot ka. Ang Panginoon nagagamit sa inyo ng sa inyong paglilid sa mga tao, kung wala itong kaba, walang pangamba. Ang Panginoon ang gagamit sa inyo. Importante, you know your God. Amen? Hindi kayo tatabla ng bala. Amen? Pwede yun. No? Marami tayong Kristiyano, magagawa misyonero. Hindi sila kahit uminom ng lason sa Saudi, nagtataka sila bakit nilalason yung katulong Diyos ng Diyos, Jesus ng Jesus, mga Muslim yun. Pambihira na born again, Dahil hindi nalalason, pero may pinakain sila na bisita na matay. Ba't kaya to? Sino kaya Diyos nito? Talagang hindi namatay. Hindi namamatay. Unti-unti pala siyang pinapatay ng amo niya. Kasi mga Muslim po, yan? Ay talagang, pira. Ba? Talagang pumapatay sila. No? Ng mga Kristiyano. Ayan ang kanilang parang reliyon nila. Talagang hindi namamatay, kaya na-born again yung Muslim na yun. At mayroong pastor tayo doon na talagang nagmimisyon. Sabi sa Bible, ma-Bible din, di ba? Na hindi kayo mamamatay pag uminom ng lason. Na-trap siya doon, Nanalangin siya, Lord, ano sasagot ko? Sige. Sasabihin ko ang sagot ko, ang sa inyo. Sinagot niya, sabi niya, sige, inumin ko lason, pero ang mga imam, ang mga Muslim, mga leader ng ay iharap mo sa akin. At iinumin ko sa gitna nila.
ang lason. Amen? Talagang iinumin niyang ganun. Ayun yun lang. Hindi natuloy. Natakot. Baka biglang mag-born again lahat ng imam. No? Lahat ng mga Muslim ma-born again. Hindi na pinainom. Wisdom from God. Amen? Kailangan may wisdom na nanggagaling sa Diyos ang buhay niyo dahil magulo ang bundong ito. Kayo mga tinawag ng Panginoon, hiwalay kayo sa kanila. Greater is He that's in you. Kailangan ganun ang kaisipan niyo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang Panginoon ang gagamit siya, maglilid sa inyo. Bukod dito, ay mayroon mga hadlang kung bakit ang mga panampalataya na nilagay sa inyong mga puso ay nawala at hindi makapanatili. Ano ito? Ito ay ang kadahilan ng mas naayag sa inyong kaisipan at puso at mas mamanifest sa inyo ang problema kaysa pagkilos ng Diyos. Nakapokus kayo sa problema, hindi sa Diyos. Ang litit ang problema, magnify God. Mas malaki ang Diyos natin. Pag nakatuon kayo, di ba, pag minamagnify nyo, magnifying glass, lumalaki ang problema. Pero kung nakatuon kayo kay Jesus, kay God, ano nangyayari? Lumiliit po ang problema. Amen? Lumiliit siya. At nagtitiwala ka sa Kanya, tumataas ang inyong confidence para mabuhay. Ang tiwala mo, dahil naniniwala ka sa Diyos na may pag-asa ang lahat. Amen? Ito ang nasa tinitingnan ninyo sa halip ang pagkilos ng Panginoon. Mawawalan ang karamihan sa inyo ng mga pusong mapagpasalamat. Ito ay mawahalaga na laging magkaroon kayo ng sapagkat nakikita sa inyo ang biyaya ng Panginoon sa bawat ginagawa ninyo. Nakikita yan. Kaya dapat mapagpasalamat tayo. May marami pong verse sa magiging mapagpasalamat. Bibigay ko mamaya. At hindi niyo naisip ang mahirap bagamat dumaranas kayo ng pagsubok, subalit ang biyaya ng Panginoon ang nahayag sa mga sitwasyon, sa mga paggalaw ninyo at pagpaplano at mga pagtulong sa ibang tao, nahayag ang Diyos sa buhay nyo dahil siya ang tinataas nyo. At siya ang kikilos, hindi mo kaya yan. Siya ang kikilos. Ididirect mo lang siya sa Panginoong Jesus. Amen? Ang kaya't wasakin ninyo sa inyong kaisipan ng bawat isa ang kaisipang ito, ang mga maling prinsipyo na nilagay ng mundo, na inilalagay ng kaaway, mga maling prinsipyo. Wasak na yan kanina, amen? Manatili kayo sa kanyang salita, manatili kayo lagi sa kanyang presensya, upang lagi ninyong maranasan ng buong pagkilos ng Panginoon. John 15 na binasa natin kanina. Stay in the vine. If you remain in Him, and my words remain in you. Ask whatever you wish. Stay in His word. Kailangan kung gusto nyong makamtan ang salita ng Diyos, ang pangako niya, stay in Jesus. Stay in the vine. Stay in His word sa salita niya. Nakaalay ng utak nyo, ang prinsipyo nyo, ang pamamalak, ang pagbibigay, ang pagtatanim, ang pamumuhay, righteous living. Stay in Jesus. Dapat. Huwag kayong bibigay, mandaraya, manloloko, magsisunod, maging scam para lang makamtan nyo hanggat kaya nyo pa na panghawakan ang salita ng Diyos. Hingi kayo ng lakas sa Panginoon. Stay in righteous living. Amen? Manatili kayong tapat sa Kanya hanggang wakas. Sapagkat kapag ginamit niyo ang inyong mga sariling lakas, sariling karunungan, dito nababypass ang Holy Spirit. Ibig sabihin ay napapangunahan ninyo ang Panginoon sa Kanyang mga plano. Kaya nagiging mali ang formula ng inyong mga ginagawa at ang resulta ito'y mali ang inyong ginagawa. Kahit na ang nasa kaisipan ninyo ay nasusunod ninyo ang Diyos. Pag ang iniisip nyo, hindi salita ng Diyos, masusunod nyo pa rin ay hindi sa Diyos. Kaya sa isip pa lang dapat nasasamba nyo na siya. Amen? Sa isip pa lamang, pag puro katarantado na isip nyo, isipin nyo salita ng Diyos. Puro lustful thinking, magbasa kayo. Think about just things. Magbasa kayo ng mga pangako ng Diyos sa inyo. Hindi mga kalokohan sa isipan. Magbasa, mag-memorize. Subalit ang inyong pamamaraan ay di nagmumula sa Diyos, kaya mali pa din ang resulta. Amen? Kaya po, mali pa rin ang buhay mo ngayon. Mali ang formula na yung ginagawa. Nagtataka ba? May tanong ka ba? Bakit ganito ang buhay ko? May problema. Dahil ang Diyos walang problema sa iyo. Wala, lahat yan, perfect lahat ang plano niya. Kaso ikaw, tigas ng ulo mo. Sige ka pa rin. Sige ka pa rin sa ganyang style. Sige. Kaya't baguhin na natin. Amen? Baguhin na natin sa buhay mo anumang mali. Palalay gamot sa taong nakakalimot. Palalay gamot sa taong may insomnia.
Can we all stand? Alalahanin natin ang pananampalataya na nagbibigay ng paglalim. Ano yun? Pananampalataya. Ang dapat pananampalataya natin ay nanatili at nagpapatuloy. Lumalalim talaga. Lumalalim ng lumalalim. Oo, hindi tayo perfect. May binabago pa sa atin. Walang perfect dito. Kung meron man, kinuha na siguro ni Lord. Walang perfect. Inaayos tayo ng Diyos, kaya dapat, kung nalaman mong mali formula mo, baguhin na natin. Tama po ba? Ipag-pray na natin, deliverance na natin. Dahil mali ang bunga niyan. Kung mali ang tinanim, mali ang aanihin. Kaya mahalaga, ipanalangin po natin, ano yung tinapagkalob sa atin, ang pananatili sa Panginoon at pananatili sa Kanyang salita. Pray. Pray. Manatili tayo sa salita. Come on, pray. Pray sa kaliwat kanan nyo. Manatili ang Diyos sa buhay ko. Manatili. 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 Manatili ang Diyos sa buhay ko. Manatili. Come on. Ang Kanyang salita. Ang prinsipyo, palitan ng mga maling prinsipyo. May mga prinsipyo tayong Nepalites. Prinsipyong Nephilim sa pamaraan, prinsipyo, at mukhang Nepalites na rin ang isipan, maging ang katawan. No? Panalangin po ng pusong bawat isang kaisipan na ang panampalataya sa nang narinig sa Panginoon ay lumago. Come on, lumago naman, magbunga. Lord, mag-growth ang aking kapatid. Lumago ang aking kapatid. Lumago ang buhok niya. Yes. Yes. Pag-pray, pag-pray. Ipag-pray. Ipanalangin nyo pagbubungkal ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Yes, come on. Matitigas sa puso. Come on, bakbakin. Come on, pray. Ang pananampalataya niyo lumalim. Nako. Hindi lumalalim. Palit-palit. Ganun pa rin. Pray. Come on, lumalim, lumalim. Lumalim ang pananampalataya, problematic ka pa rin. Ay, nako. Problematic pa rin. Pray. Tumaas. Tumaas ang pananampalataya. Manatilit nagpapatuloy. Come on, pray. Pray, pray, pray. Pray niyo po ang mga nakikita niyo na problematic dyan. Laging nakanuot ang noo. Come on, pray. Pag-pray po natin, sige, kaliwa kanan, be concerned. Mga nanay, nag-aalala sa kakainin, sa kanyang mga anak, mga pag-aalala, pag-pray natin, higit sa lahat ngayon, mga nanay natin. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Come on, seek Him with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. He will direct you. Ano man ang gagawin nyo? He will direct you. Come on, pray, kaliwa kanan. Mawasak ang sariling prinsipyo. Palitan ang prinsipyo ng Diyos. Pray, pray, pray. Blessed assurance. Pray nyo ang kaliwa kanan nyo. Come on. As they worship. The worship team worship. Pray, pray.